Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Heldfield at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong ginagawa mo dito? Sa pagtingin kay Piho na bumalik, si Peigo ay halatang hindi nasisiyahan at malamig na nagtanong. Si Peiho ay hindi nagalit, ganap na nagbago ang kanyang dating hitsura, ngumiti lamang ng bahagya. Sa sumunod na segundo, bahagya siyang yumuko at tumingin sa kanyang ama. Ang bata ay walang ingat saglit, kaya mainit ang kanyang utak, kaya siya ay medyo nasasabik, kinontra ang kanyang ama, at humiling sa kanyang ama na patawarin siya. Oh, alam mo bang mali? Nagulat si Peigo, ngunit hindi niya ibinaba ang kanyang galit. Malalim na yumuko si Peigo, sumugod muna sa kanyang ama, at pagkatapos ay sumugod kay Han Sanchen sa gilid. Han Gongzi, nalilito din ang sexual na simbuyo ni Peiho ngayon, kaya wala siyang kakayahan. Mangyaring huwag mag-alala tungkol sa mga kontrabida, Master Han. Panipi, sa pagtingin kay Peiho, hindi nakagawa ng conclusion si Han Sanchen ng maaga. Isang segundo bago, ang taong ito ay nagpakita rin ng isang baliw na poster ng aso at naglabas ng pagkain sa kanyang sarili. Ang sumunod na segundo, siya ay kasing galing ng isang tuta. Dalawa lang ang posibilidad para sa ganoong malaking pagbabago sa ugali. O, ang taong ito ay nakaranas ng ilang matinding suntok. O kaya naman, nagtatagal lang ang lalaking ito, at kapag sinamantala na niya ang pagkakataon, gagantay siya sa kanyang sarili ng walang kabuluhan. Malinaw, ang posibilidad ng una ay hindi mataas, kaya paano hindi ito mapipigilan ni Han Sanchen? Gayunpaman, ang mukha ng usapin, dapat gawin o dapat gawin, dahil ang iba ay kumbaga, kung daladala mo pa rin, hindi ba lumilitaw na ikaw ay masyadong mayabang? Sa pag-iisip nito, magalang na ngumiti si Han Sanchen, ang nangyari sa simula ay dulot ng ating kabataan. Dahil lumipas na ito at ngayon ay may malapit na tayong pagtutulungan, mabuti na lang at walang nangyari. Sabi nga sa kasabihan, ang isang ngiti ay pumapatay ng pasasalamat at puot. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, napakasaya ni Peigo. Nagalit ba siya sa anak niya tungkol dito? Siyempre galit, ngunit ang mas galit ay ang mga limitasyon ng negosyo ng pamilya. Ngayon, dahil si Han Sanchen ang nagkusa na alisin ang mga nakaraang hinaing, natural, ito ay isang napakalaking swerte, at si Peigo ay dapat na maging masaya. Ngumiti si Peiho, at pagkatapos ay bahagyang kumuha ng 2 baso ng alak, lumakad papunta sa mukha ni Han Sanchen, at iniabot ang isa sa mga ito sa mukha ni Han Sanchen. Si Young Master Han ay talagang isang mahusay na general. Napakalawak niya ng pag-iisip kaya hinahangaan siya ng mga tao. Iginagalang ka ni Peiho para sa tasa ng alak na ito. Sinulyapan ni Han Sanchen ang basong inabot niya at inabot ito, ngunit hindi gumagalaw ang baso. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen. Matapos tingnang mabuti, nalaman niyang bagamat parang ordinaryo ang baso ng alak sa ibabaw, ang ibabaw ng ilalim ng basong nakadikit sa kanyang kamay ay sinipsip ng lalaking ito na may maitim na puwersa. Kung walang impluwensya si Han Sanchen, maaari niyang kunin ito gamit ang magaan na kamay. Ngunit sa kasalukuyan, si Han Sanchen ay malinaw na napakahirap na harapin ito. Siya ay gumawa ng ilang mga pagsisikap ng palihim, ngunit ang baso ng alak ay hindi gumagalaw. Sa oras na ito, lubos ding naunawaan ni Han Sanchen na ang Peiho ay hindi isang reforma, ngunit sinamantala lamang ang pagkakataong guluhin ang kanyang sarili at gawing tanga ang kanyang sarili. Oo naman, tama ang hula ko. Nang makitang hindi makuha ni Han Sanchen ang tasa ng alak, mukhang inosente at naguguluhan si Peiho, nakatitig kay Han Sanchen, puno ng mga hinaing. Kuya Han, bakit hindi mo inumin ang alak? Mahirap ba? May sama ka pa rin sa loob, ako.
Ano lang ang sasabihin mo? Sa pagpili ng mga salita, maraming tao ang tumingin kay Han Sanchen. Si Han Sanchen ay medyo napahiya at sinubukang maging kalmado. Dati, may mga babaeng harang na hamarang para sayo. Nagmamadali din ako at muntik na akong lokohin. Pero, may paalala akong ministro, kaya bumalik ulit ako, Han Sanchen. Ngayon, ganito, gusto ko para makita kung gaano katagal sila makakablock para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagkumpas, ang malamig na mga salita ni Peiho ay puno ng malalim na panghihikayat. Kagagaling lang ng asawa ko sa malubhang karamdaman at talagang hindi nababagay sa pag-inom. Sa tingin ko ay papalitan niya ng tsaa ang bar. Biglang tumayo si Ivory at dinala ang isang tasa ng tsaa kay Han Sanchen. Matapos itong kunin ni Han Sanchen, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay ng jade, kung tungkol sa tasa ng alak ni Prinsipe Pei, hayaan ang maliit na babae na inumin ito para sa kanyang asawa. Pagkatapos noon, ginalaw ni Ivory ang kanyang kamay at direktang ibinaba ang wine glass na bahagyang natatakpan ang manggas sa ilalim ng madilim na enerhiya. Sa sandaling ilagay ang baso ng alak, ang bulwagan ay puno ng tagay, ngunit ito ay malinis at maayos, at hindi gumawa ng anumang bagay na nanggigitata. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen, itinaas ang kanyang kamay, kinuha ang tasa ng tsaa, at dahan-daang uminom. Nang makita ito, hindi napigilan ni Peiho na tumawa ng malamig. Ano? Sa tingin mo ba magagalit ako dahil dito? Han Sanchen, huwag kang masyadong mabalisa. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ngayon, ngunit ito ay nagsisimula pa lamang. Storytelling channel sa YouTube. Sa puntong ito, tumawa siya. Nakangiting tumugon si Han Sanchen, napakadiin. Sa katunayan, pagkatapos hulaan ng tama ang gusto ng lalaking ito, hindi inisip ni Han Sanchen na titigil ito dahil sa isang inumin. Sa kabaligtaran, sa mga mata ni Han Sanchen, ito ay simula pa lamang, kahit isang maliit na pagsubok. Well, since everyone turns fighting into friendship, then we will be a family in the future. Tara, maupo ka at kumain ng gulay, umupo ka at kumain ng gulay. Para sa lumang papel ni Peigo, sa katunayan, hindi niya nakikita ang banayad na puntong ito. Higit sa lahat, ito ay isang uri ng panlilinlang. Sarili mong anak yan sa huli. Mahirap bang habarin ang kakon at suriin ito ng paunti-unti? Huwag nating sabihin kung okay o hindi. Kahit na okay lang, paano payag si Peigo? Mas handa siyang magtiwala sa kanyang anak. Naniniwala na ang lahat ay mapayapa. Matapos umupo muli ang isang grupo ng mga tao, si Peigo ay nasa mabuting kalagayan. Halika, lahat, ilipat ang mga chopstick. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang lahat ay malapit nang magsimula ng chopsticks. Sa oras na ito, naging demonyo muli si Peiho. In reason, the guest is like the present. Dahil dapat matikman muna ito ng bisita, sa pag-ibig, si Mr. Han ay nasugatan at dapat na malunasan. Dahil doon, tumayo si Peiho, kinuha ang kanyang chopsticks, at kinuha ang tonic sa sopas na pinakamabilis sa gitna. Ito ang Snow Mountain Black Chicken, na mas nakapagpapalusog kaysa sa 10,000 taong Snow Lotus. Ito lang ang pinakamaganda sa mga supplement. Mahina ang katawan ni Mr. Han. Ang mga supplement na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Tara, ay clip ko para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay talagang pumulot ng isang piraso ng manok na may mga chopstick at iniabot ito kay Aaron. Gayunpaman, habang papalapit siya sa mangkok ni Han Sanchen, bigla siyang huminto, na tila hindi niya ito maabot. Malinaw na kailangang iunat ni Han Sanchen ang kanyang mangkok sa oras na ito para kunin ito. Marahan na ngumiti si Han 3000. Nang gusto na niyang bumangon, diretso siyang diniin ni Ivory. Gumalaw ang kanyang mga mata, tumingin sa kamay ni Peiho, at mahinang sinabi, pinulupot niya ang kanyang kamay ng may panloob na puwersa, na dapat ay kakaiba. Sa sandaling bumagsak ang boses, kinuha na ni Ziking ang mangkok at iniunat ito sa ilalim ng kamay ni Peiho. Pagkatapos sa isang marahan na paghampas ng chopsticks, agad na pumasok ang manok sa mangkok ni Ziking. Hindi mahilig sa manok si Kuya Aaron, karaniwan kong ginagawa ang manok para sa kanya sa ganitong oras. Pagkatapos ay umupo si Ziking, kinuha ang manok sa mangkok at kinain ito. Mahirap talaga para sa babaeng ito na kumain at uminom anuman ang kanyang imahe upang may sigawa ang buong hanay ng pag-arte.
Ngumiti si Piho, umiling, binawi ang kanyang katawan, at mapait na sinabi, dahil ang manok ay hindi kumakain at ang alak ay hindi umiinom, tayo ay kumain ng ilang sabaw. Ang sabaw na ito ay napakasustansya, at walang mga bawal. Ako maniwala ka na hindi tatanggi si Mr. Aaron sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay dinampot niya ang kutsara, sumandok ng kutsara, at ibinigay kay Aaron. Agad na kinabahan sina Ivory at Zeking ng sabay. Pagkatapos magtinginan, ang dalawang babae ay nagmamadaling tumingin kay Han Sanchen. Malinaw, umaasa ang dalawang babae na muling tulungan si Han Sanchen. Gayunpaman, mahinang umiling lang si Han Sanchen. Sa katunayan, hindi ito kailangan. First gear, second gear, siguro okay lang, pero paano sasabihin ang third gear, fourth gear? Kahit na mablock masyado, sobrang tigas. At kung minsan ay may utak si Piho, gagawin niya itong dahilan para sabihin na siya ay mayabang, na hindi niya tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad, at hindi niya intensyon na makipagtulungan ng lantaran sa pamilya Pei. Pagkatapos, ang problemang nagmula rito ay magpaparamdam sa mga tao na ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkalugi, at saka, may isa pang punto. Kahit iwasan natin ngayon, ano ang magagawa natin? Nangangahulugan ba ito ng kapayapaan? Malinaw. Imposible, maiiwasan mo ang unang araw ng junior high school, ngunit hindi mo maiiwasan ang ika-15 araw, ang lahat ay nasa iisang lugar. Ang Piho ay may maraming pagkakataon upang gumawa ng gulo, kaya kung ano ang dapat dumating ay palaging darating. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Han Sanyi at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mangkok, talagang maiinom ang sopas na ito. Kinabahan agad ang dalawang babae, halata na sa sandaling iniunat ni Han Sanchen ang kanyang kamay, hindi may iwasang makakahanap si Piho ng paraan para pakainin si Han Sanchen ngunit ngumiti si Han Sanchen at iniunat ang kanyang mangkok. Agad na kinabahan ang dalawang babae sa ginawa ni Han Sanchen. Sa oras na ito, maging si Piho ay sumimangot at tumitig kay Han Sanchen ng malalim. Pagkatapos, tinitigan niya ng masama si Piho, umaasang hindi mahihirapan ang anak sa oras na ito. Sa kasamaang palad, tinitigan ni Piho si Han Sanchen ng mahigpit gamit ang kanyang mga mata, at hindi man lang tumingin sa direksyon ni Piho. Nang makitang kinuha ni Han Sanchen ang mangkok, ngumiti si Piho, itinaas ang katsarang puno ng sopas, bahagyang gumalaw, at inilagay ito sa mangkok ni Han Sanchen, at ang sopas ay agad na ibinuhos sa kanyang mangkok. Gayunpaman, kahit na tila walang kontak sa pagitan ng mangkok at kutsara sa labas, sa katunayan, napuno na ni Piho ang mangkok ng kutsara, kaya't sa oras na ito, si Han Sanchen ay tila dinadala ang bigat ng isang mangkok, ng sopas, ngunit ang tunay na nasa loob ay may hawak na 1 kilo. Ang kamay ni Han Sanchen na nakahawak sa mangkok ay halatang nanginginig na baliw, at ang kanyang mukha ay na-distort dahil sa sakit. Oh, Mr. Han, anong problema mo? Nang makitang nakamit na ang layunin, hindi mapalampas ni Piho ang gayong panunuya na pagkakataon. Tumingin siya kay Han Sanchen na may nag-aalala at naguguluhan na hitsura. Parang gusto nitong tulungan ang kamay ni Aaron, pero umabot lang ito sa gilid at hindi gumagalaw. Nagyelo ang mukha ni Piho. Ang iba ay nagtaka kung ano ang nangyari sa VIP. Ilang liyang lang ang bigat ng isang mangkok ng sopas. Napakahina ba ni Mr. Han? Hindi ito mabata. Nagkunwaring nagtanong si Piho, tutulungan kita. Tinitigan ni Han Sanchen si Piho at gustong gawin ang lahat para dalhin ang sopas sa kanyang tabi. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, ang pagsisikap na labanan si Piho nang walang tulong ni Zinki ay katumbas ng pagnanasa. Sumimangot si Ivory, at direktang gumawa ng totoong enerhiya, kaya gusto niyang tamaan si Piho. Gayunpaman, napansin ni Piho na bigla niyang binawi ang kanyang lakas, at si Han Sanchen, na nagsisikap ng husto, ay direktang humila ng isang bakanteng espasyo, at biglang sumandal nang mawala ang kanyang katawan sa sentro ng grabidad. Bagamat mabilis ang mga mata ni Zeking at mabilis ang kanyang mga kamay, nagmamadali siyang hawakan si Han Sanchen mula sa kanyang likuran, ngunit ang kanyang katawan ay matatag kung tutusin, ngunit ang lakas at pagkawalang galaw sa kanyang mga kamay ay hindi naalis. Sa sandaling maibalik ang mangkok, ang sopas ay winisikan at ibinuhos ng direkta sa mukha ni Han Sanchen. Sabay-sabay, si Han Sanchen ay labis na napahiya at napahiya. Ang panig ni Piho, paimbabaw na bulalas ng malakas, na tila nabigla sa sitwasyon ni Han Sanchen,
Ngunit sa katunayan ito ay para lamang maakit ang atensyon ng mas maraming tao sa ganitong paraan, upang si Han Sanchen ay gumawa ng katangahan sa kanyang sarili sa harap ng mas maraming tao. Mr. Han, ano bang problema mo? Bakit ang pabaya mo? Uminom ka ba ng isang bowl ng sopas? Sabi mo kanina, diretsong dinala sa iyo ni Piho at pinakain ka ng personal, bakit ka nang gugulo? Isang kilalang panauhin, napakawalang kakayahan, naging matagumpay ang balak ni Piho. Bagamat karamihan sa mga taong naruroon ay nagbubulungan ng pribado, maraming tao ang malinaw na nagsimulang magkomento kay Han Sanchen para sa kanilang mga pagdududa bago makipag-ugnayan kay Piho. Ito ay isang VIP. Sinabi ng may-ari na ito ay napakatapang. Sa katunayan, sa tingin ko ay ganoon lang. Yes, I can't hold a bowl steadily. Alam kong 20 or 30 years old pa lang siya. Hindi ko alam sa tingin niya 70 or 80 na siya. Don't say that. More than 100 years old na ang lolo ko this year, at hindi gaanong mahina ang katawan. Hay, tama nga siguro si Mr. Pei. Matanda na talaga ang matandang amo natin. Kaaway siya ng mas malakas, pero kasama niya ang pinakamahina. Hay, mukhang hindi talaga bagay ang matandang amo sa kinabukasan ng mga pamilya Pei. I've felt wrong since I saw that the VIP was a personal boy. Ang dalawang babaeng katabi niya ay mukhang magaling sa cultivation. Plus the boy's appearance, a typical soft rice king. Matanda na ang may-ari ng bahay. I'm afraid he didn't know the routine of soft rice king, soft rice hard eating, and why this boy did everything. Therefore, he thought this boy was very awesome. In fact, isang straw bag, lumabas ang aming anak kasama ang pagsubok na ito. Yes, I think it's just a fake to say that I'm ill. Napakasimple lang din ng purpose, pero para lang magkaroon ng chance na makakuha ng tonic sa pamilya nating Pei. Alam mo naman, kailangan magayos nitong malambot na haring bigas, kanyang katawan. The more you say, the more reasonable. Haha, parang ito ang totoo. Hay, mas dapat talaga nating suportahan ang bata. Ang Panginoon, matanda na. Bagamat hindi malakas ang boses ng isang grupo ng mga tao, narinig sa kanilang mga tainga si Han Sanchen at ang iba pa. Ang buong mukha ni Han Sanchen ay pangit, at ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag sa Yun na galit. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!